Alam nyo, tatapatin ko kayo. Ang hierarchy dyan ay si Thinking Pinoy, nandito yan. Okay? Kayong mga bobong vloggers si Bongbong Marcos, nandito kayo. No? Pwede kayong itapon-tapon na parang basura. Dahil nga, hindi kayo si Thinking Pinoy. Yan, masakit, no? Ensimada vloggers, mabigat yan. Dapat yan, nasasaktan na kayo. Bakit yung nakakamit ni Thinking Pinoy, hindi nyo nakakamit? Ano? Ito sa aking opinion lang. Baka ang tingin sa inyo, tae. Baka ang tingin sa inyo, kalat. Lalo na yung, yung bading balimbing. Oh, pinapansin ka ba? That is what's correct. And that is what is just right. And that is that is the truth of it all. Mga friends, no? Hindi wala kahit isa sa inyo, mga bobong vloggers si Bongbong Marcos. Wala kahit sa isa sa inyo makaka-achieve ng na-achieve ni Thinking Pinoy sa kanyang pakikibakas dito sa gobyernong ito. Dahil wala kayo sa kalingkingan ng talino at diskarte ni RJ Nieto. Yun ang totoo. Ano? Gusto nyo? Ouch! Sakit, no, Ensimada vloggers. Pati dun sa mga kasamahan ko na lumipat na dun. Sakit, no? Nasa gilid kayo. Vlogger sa gigilid. Samantalang yung isa alagang-alaga. Kayo, ano? Gusto nyo, saktanan ng damdamin. Yan ang totoo. 'Di ba? Hindi ninyo ma-achieve ang na-achieve ni Thinking Pinoy sa buhay ng mag-asawang Marcos na nasa Malacanang ngayon. Dahil nga, unang-una, ang bobo nyo. No? Ikalawa is, you are not as smart. You know? You are not even 1/8. No? You're not, kahit katiting. No? Kahit Sas, mali ka dyan. Bakit? Hindi nga sila smart eh. Paano sila papansinin? Diba? Kung smart yung mga yan, edi dapat alam nila ginagawa lang silang tagalinis ng kalat. Oh. Hindi sila smart, kaya hindi nila nauunawaan. Oh. Di ba, Sas? Hindi nila alam na tanga sila. Hindi nila alam eh. Hindi nila alam yon yung isyong ganyan. Na parang, kailangan ba sila talaga doon? Kukuha lang sila ng kuha kasi may views. Pero walang paki sa kanila. Katiting ng talino at diskarte ni Thinking Pinoy ay hindi nyo ma-achieve. Sabi nito ni Overband, SAS discusses issues intelligently. Correct po. I agree with you. May talaga si SAS. Tsaka research eh. Alam mo yung tao nag-research pag sumagot. Ay kinalaban pa nito mga ensimada sa gigilid. Ay paano? Gagawin talaga silang tanga ni SAS. Kayo ay mga basahan lamang. Okay? Yan ang totoo, no? Si Thinking Pinoy, hindi yan basahan. No? Ano yan? Ano na yan? Nasa taas na yan. Hindi nyo ma-achieve yan. Pero kayo mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos, kayo yung mga basahan. Basahan kayo, mga ensimada vloggers. Basahan. Ilang ulit binanggit ni Sassy TV. Pinapakita, iba. Yung treatment sa kanya at yung ginagawa niyo yung nalaglag na pagkain sa mesa, tapos dadamputin nyo. Ganon. Parang namumulot kayo ng aruga dito. Ganon kayo, ensimada vloggers.
Okay? Kaya basahan, dahil kung may kalat, kayo ang paglilinisin. O, kita nyo ngayon si Tiging Pinoy, di ba hindi nagsasalita? Di ba? Bakit? Kasi nga, hindi siya bobo katulad ninyo. Yun ang totoo doon. Ouch! Ouch! Hindi Awi! magsasalita si Tiging Pinoy kung ang issue ay kabobohan. Pero pag kabobohan ng attack, kayo ang gagamitin, mga bobong vloggers si Bongbong Marcos. Kaya, liwanag, di ba? Tama-tama, sakto. Pag may kalat at kabobohan, ang topic, ang issue, kayo. Oh. Hindi nyo napansin, yung atakihan ngayon, tahimik si TP. Kayo atak ng atak. Alam mo, tingin sa inyo hindi vloggers. Tingin sa inyo trolls. At hindi kami lang ang nagtitingin nun. Yung treatment sa inyo, ganun. Para kayong mga trolls. Dahil nga kayo'y basahan. Okay? Basahan kayo sa buhay nila. Yan ang totoo. O, ano? Gusto ninyo? Sino? Sino sa inyo sa mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos ngayon ang umaatake sa akin ng nakarating na, nakapasok na ng bahay nila sa Nara, na nakapunta na, nakatulog, hindi ko na pwedeng sabihin yung iba, nakipag-inuman, nakipag-hagik-gikan, nakipag-lunch at kung ano-ano pa sa bahay nila sa Benguet. Wala! Dahil nga kayo yung mga basahan sa... Sabi dito, hindi ko nababanggitin na yung eksakto. Kung si TP, dollar, kayo, mumu. Anong mumu? Yung mumu nung pagkain na laglag. Ganun. buhay ng mag-asawang yan. Oh, ano? Di ba? Natutuwa-tuwa na kayong ganyan. Tapos kunwari, feeling ninyo, nakaisa na kayo. Hindi, uy. Darating ang panahon, alam nyo, itong mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos, you're nothing. No? You're nothing compared to Thinking Pinoy. Di ba? Dapat, ang titingnan ninyo, yung ginagawa ni Thinking Pinoy, pag hindi siya nagsasalita sa issue, huwag kayong magsasalita. Yon. Pag hindi kayo nagsalita si Thinking Pinoy, huwag kayong magsalita. Pag pumunta siya sa ibang bansa, mag-demand kayo sa ibang bansa rin. Hindi yung mumu ng ensimada kinakain ninyo. Ay kayo, mga dugyot vloggers. Alam nyo kung bakit? Kasi kayo yung mapuputukan. 'Di ba? Siya dapat, you should follow the lead of Thinking Pinoy. Kita mo, tahimik siya ngayon. Tahimik siya sa issue ng hindi mo pera yan. Tahimik siya sa issue... Audit. Tahimik siya sa China. Bubulagta sa pagmumukha niya talaga eh. Kasi ito si TP malamang-lamang ito ay madalas maputukan sa muka. Basta yun na yun. Alam niya, pag pinasok-pasok nyo itong pagtatanggol dito sa WPA, sa audit, sa MOOE, mapuputukan na naman siya sa muka. Alam niya yan. Kaya hindi na nagsasalita. Ito si Jared, wala utak siguro. Kaya sige lang ng sige. ng itong South China Sea conflict. Bakit naman siya mag-iingay? Siya ang dahilan kung bakit ako nabigyan ng plataforma dahil siya ay naniniwala sa aking stand. 'Di ba? Hindi siya magsasalita dahil nga hindi siya bobo katulad ninyo. Kayo ay mga basahan. Okay? Basahan sa buhay nila. Sabi ni Gemma Pasyente, masakit, Jerly. Wala na. Jerly left the room. Nagpapalit na ng pangalan yun sa youth. Troll eh. Palit-palit lang yan. Yan ang totoo. Ano ba talaga? Sabi nung iba, dugyot vloggers. Iba, ensimada. Sabi naman ni Sans, basahan. Sabi ko, mumu. Ano ang mumu? Mumu ng ensimada ang kinakain. Mga politiko yan. Oy, kayong mga basahan. No? Yan ay mga politiko. Okay? Papaliwanag ko sa inyo. No? Pag wala kayong hatak sa tao, hindi kayo pinapakinggan.
Or yung pinapakita nyo ngayon na kaya lang kayong gamit-gamitin na halimbawa ay may gusto silang patira ng mga tao, hindi nila kayo irerespeto. Dahil ang mga katulad ninyo ay 10-5. Sa pool. Case close. Boying, pakulong muna, case close. Hindi, sa pool, yung sinabi ni Sas na yan. Sa pool na sa pool. Yung mga katulad nila, 10-5. Ang ganda nun, ulitin ko ha. Pakinggan nyo mabuti. Ang laman nun. Na-case close ka dun. Yan ay mga politiko. Okay? Papaliwanag ko sa inyo. No? Pag wala kayong... Pakinggan nyo to. Mga kapwa ko vloggers. Ang laman nito. Hindi po ako sarcastic ha. Kaya ano ka mang klaseng vloggers, malaman to sinasabi ni Sas. Hatak sa tao. Hindi kayo pinapakinggan. Or yung pinapakita nyo ngayon na kaya lang kayong gamit-gamitin na halimbawa ay may gusto silang patira ng mga tao, hindi nila kayo irerespeto. Yan. Sa mga vloggers, hindi nila kayo irerespeto. Hindi nila kayo irerespeto. Hindi nila tayo irerespeto kung yung hatak natin. Or, meron silang gustong patira, sige-sige lang tayo. Kuha lang ng kuha. In short, if you act like a troll, basahan ng tingin sa'yo. Sa lahat po ito, I totally agree with Sas. So sa mga vloggers, kayo ay pula, berde, blue, white, don't act like a troll. Because they will treat you like a troll. Dahil ang mga katulad ninyo ay 10-5. Diba? 10-5 kayo, no? Tingin ninyo ganun kayo kaimportante sa buhay nila. Hindi. 10-5. Diyos mio. Kaya, pagdating ng panahon, pwede silang pag-iisipan nilang kanilang political survival. Yung mga inaaway nyo ngayon, kayong mga basahang vloggers ni Bongbong Marcos, alam nyo, there will come a time na magbabago din ang ihip ng hangin. Diba? Dahil wala kayong prinsipyo. Pag nakita ninyo yung inyong sinusuportahan ay napunta sa ganito, kay ganito, ay baka mapraning na kayo dahil hindi nyo na malaman kung anong gagawin ninyo. Pero ang galing. Ganda ito sinabi ni Sas. Kaya, again, I agree with her. Wag po sa mga vloggers titingin sa views. Wag na wag. The moment na tumingin ka sa views, kung saan pumunta ang agos, doon ka dadalhin. Ang pinunto ni Sas dito, prinsipyo. Halimbawa, pula ka. Dahil sa tingin mo, andyan ang views, pumunta ka. O halimbawa, dilaw ka. Kita mo, andyan ang views. Pumunta ka dyan. Kinain mo yung prinsipyo mo, pumunta ka dyan para ka kumita kasi may views. Pero hindi ka talaga naniniwala. So ang ginawa mo, inatake mo ng inatake sila. Hindi mo alam, yung inaatake mo at yung kinakampihan mo, magkakampi pala. Di ikot ang puwet mo ngayon. Sorry pero this is exactly, iti-term ko yan. Magtatae ka ngayon. Hindi mo alam ang gagawin mo. Yung kinampihan mo at yung pinagtatanggol mo siya, inaatake mo, biglang nagkampihan. LBM ang kalalabasan mo. Bakit? Hindi ka kasi nanindigan sa prinsipyo. Kung nanindigan ka sa prinsipyo, kaya magkampihan yan or hindi, yung prinsipyo, yung pinanindigan mo, tatayo. Pero kung ang prinsipyo mo, views, yes, panalo ka ngayon habang namamayagpag. Pero pagkatapos niya, susunugin ka niyan.
Bakit? Kita nung tao, hindi ka nanindigan. Pagtagal, bumaluktot yung mga kinakampihan mo, kasama ka sa kanila. Bakit? Sa tao ka tumingin, hindi sa issue, eh. Hindi ka sa prinsipyo tumayo. Yan ang totoo. Kayo'y mga basahan. Correct! Okay? Basahan kayong mga vloggers kayo ni Bongbong Marcos. Hindi nyo ma-achieve ang na-achieve ni Thinking Pinoy. Okay? Never in your life. Dahil wala sa kalingkingan. Kahit isa sa inyo dyan ng mga bobong vloggers ni Bongbong Marcos, kahit isa sa inyo ay wala sa kalingkingan ng talino at diskarte ni RJ. I know it because sa lahat naman sa inyo, no? Ako lang nakakakita. Sabi dito ni Ordua, ako nga Spanish last name ko pero Chinese ako. Ako ang Cristobal ba Spanish? No? Pero Ilocano ako. Kilala sa kanya. So, yun ang katotohanan, no? Kayo ay mga basahan. 'Di ba? Basahan. Kaya ang tingin ninyo sa lahat ng bagay ay bayad dahil diyan umiikot ang buhay ninyo. Okay? Dahil ang tingin nyo sa lahat ng bagay ay bayad kasi diyan umiikot ang ano nyo. Kasi nag-aantay kayo ng bayad. Yun kasi kayo. 'Di ba? Ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Kaya kayo bintang kayo ng bintang ng bayad kasi kayo nag-aantay ng bayad. Ang masama nito, willing kayo magpabayad na mali pero hindi pa kayo nababayaran. Yung mga nasa top tier lang nyo, posible meron. Pero kayo, mumu. Yung nalaglag sa pinggan, yun ang tinitira nyo. Mumong ensimada. Masakit, di ba? Pero yan, exactly, basahan. According to SAS. Ang pinapaka Ronald Evangelista, maraming salamat. 14 months na member na siya. Hoy, may nakaalala. Thank you, Ronald Evangelista. Sabi ni Barack Naria, AC/DC doctrine, yes. Pero itong mga AC/DC doctrine, mas may pagkaano pa to eh. Yung iba mas mataas pa eh. Katulad nung isa na nasa dating sa mainstream media na naging vlogger, no, di ba? Ganun eh. Pero itong iba tong sinasabi ni Maharlika, mas mababa ito dito sa mga AC/DC. Mababa to, Barack Naria. Ano talaga ito? Ito yung nag-aantay ng mumu. Basahan. ninyo sa mga pamilya ninyo, pinambabayad ninyo sa kuryente, pinangkakain ninyo, lahat. Okay? Lahat yan ay produkto ng bayad sa inyo. Wala kayong pinaghihirapan dahil nga wala naman talaga kayong taglay na talino. Ang silbi nyo lamang sa buhay ng gobyernong ito ay maging basahan. Kung may kalat, kung may dumi, kayo ang gagamitin upang linisin ang kalat. So ano ka? Troll. Di ba? If you want to be treated like a vlogger, act like a vlogger. If you're acting like a troll, they will treat you like a troll. Yan ang totoo. Basahan. Basahan ni Bongbong Marcos. Yan kayo. Uulitin ko. Basahan ni Bongbong Marcos. Kung ano ang kinalat niya, kayo ang gagamitin. Mga basahan ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi nyo nga makanti, 'di ba? Dominador. Nakita nyo ba kami? Shout out. Nakita nyo ba kami ni Thinking Pinoy nung panahon ni Duterte, 'di ba? Kinikriticize namin ang gobyerno. Kinikriticize namin ang mga cabinet officials noon, 'di ba? Panoorin nyo. Puntahan nyo yung Facebook ng Kantok, 'di ba? Kayo ngayon ay mga basahan. Yun. Alam mo, ang ganda nung sinabi ni Sas din ulit dyan, ha? Dapat ganun. Ha? Kahit si Duterte pa yan, criticize mo. Huwag kayo yung parang para kayong nanghihingi ng limos.
para kayong nanghihingi ng views. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Ako, hindi ako natatakot dahil may mga vlog ako, bilin ako rin si PRRD. At meron akong mga vlog na pinuri ko si Marcos. Alam nyo yan. So, doon tayo sa sa prinsipyo. Hindi ibig sabihin, pinuri mo, lagi siyang tama. At hindi ibig sabihin, binanatan mo, lagi siyang mali. Dapat gano'n. Kakainin kayo ng sistema. Magagaya kayo sa politiko, trapo. No? Wala. Huwag na kayong mangarap na magiging thinking Pinoy kayo sa buhay ng mag-asawang Sakit naman yan, Marcos. Sas. Dahil hindi mangyayari yan dahil nga basahan lamang kayo ni Bongbong Marcos. Na-demote, sabi ni Mama Bear, hindi na ensimada, basahan na. O, ako mumu. You will never, ever, 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 ever become thinking Pinoy. Diba? Kahit babuyin nyo pa ang pagkatao ko, mula talampakan hanggang dulo ng hibla ng buhok ko, hindi kayo magiging si thinking Pinoy. No? Kaya, hindi nyo kaya. Diba? Pero alam mo, may side, yan si, may side ba na to si Sas? Posibleng ang pinariringgandan niya dito is si Jared. No? Hindi ka magiging si thinking Pinoy, Jared. Parang ganun, ha? Well, ako, iba naman ang sa aking pananaw. Yung mga nasa gilid, yung mga nakikisawsaw, alam mo sila yung maingay, yung nasa gilid, na hindi naman pinapansin, na yung iba bumalimbing lang. Yan sila, dyan sila. Pero, wala. Irrelevant sila. No? Ako, at least, I admit, si Jared medyo ando doon. Although, hindi siya talaga magiging thinking Pinoy, but he's up there. Hindi katulad itong, itong mga dugyot vloggers na basahan, sila yung nasa isip ko na sinasabihan ni Sas. Yung talagang sausaw lang dito, sausaw doon. Diba? Kita nyo, bakit kayo ang nagsasalita laban sa akin? Bakit hindi si thinking Pinoy? 'Di ba? Kung gusto talaga nilang madurog ako, 'di ba? Bakit hindi si thinking Pinoy ang kanilang pagsalitain laban sa akin? Alam nyo kung bakit? Kasi si thinking Pinoy ay may utak, no? May utak. Sas, parang sinasabi mo, si thinking Pinoy may utak, si Jared bobo. Hindi niya sinasabi yun, parang ako lang, baka sabihin, pinagbibinta. Hindi, parang ganun ang datingan sa akin no? Sabi, hindi ko kaya magsalita dyan. Puputukan ako sa mukha niyan. Parang ganun ang datingan. Si TP, ganyan ang drama. Bigay mo kay Jared, bobo yan. Pagtatanggol niya yan. Pag pinagtanggol niya, paglalaruan ni Sas, di siya naputakan sa mukha. Ako andito pa, kuya-kuya-kuy. Ako nakikinabang ng mga karapatan ng isang prinsipe. Di ba? Nautakan ka, Jared! Ay, nako, galing. Nautakan ka na TP. Siya kumukuya-kuy. Ikaw, putok-putok na mukha mo. Hindi yan magiging basahan lamang katulad ninyo. 'Di ba? Kayo, mga vloggers ni BBM, kayo ay mga basahan ni Bongbong. Ay, hindi daw prinsipe, prinsesa. Ayaw nga, prinsesa. Oo. Correct. Marcos. That's it, pansit.